Sabi nila, you only live once. Ang masasabi ko naman po, you only die once. You live every day. And maaaring you will die every day. But there is always life after death. Happy Easter po sa ating lahat. Welcome po sa ating podcast. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. At ito ang tamang usapan. Usapang may tama. Yan. Happy Easter! Happy Easter! Feliz Pascua dyan sa Madrid. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Grabe! Before tayo magsimula, magpapasalamat lang po muna kami sa mga sumuporta, nakinig at sumama sa ating mga special episodes ng Holy Week, no? So, maraming salamat po. Nakita ko kanina lang yung analytics, yung especially yung episode natin ng Monday Thursday ay isa sa mga top performing nating episodes, kaya maraming salamat po sa mga nakinig at sumama. Totoo yan. Nagpapasalamat din ako dahil sa inyong patuloy na pakikibahagi sa amin ng mga sandali para makapagnilay. Yung intent naman ng Holy Week specials natin ay napakadami na natin kasing rason minsan na hindi na magpunta ng simbahan o hindi na magnilay o mangilin. Kasi nga naman, bakit ako pupunta? May trabaho ako, may pamilya ako, kailangan ko ng time sa sarili ko, kailangan ko magpahinga. And marami sa atin, malamang, hindi natin nakikita na yung relevance ng buhay spiritual sa buhay natin. Kaya yun, naisipan naming talakayin yung kahalagahan ng mga banal at mahal at precious na araw na yon sa tema ng pagiging tao. Exactly. Kaya salamat po sa inyong pagsama sa amin ni Lennon dun sa Holy Week. Bagaman hindi talaga namin intent na maging religious podcast ito, pero ayun may mga very important na tema doon na talagang pasok sa sa humanity. Actually, kahit hindi ka religious kunin mo lang yung mga tema. Yun din po yung dahilan kung titingnan niyo yung tags natin dito sa podcast, hindi tayo religion. Ang tag na pinili namin dito ay society and culture, kasi medyo mas malawak yung ating usapan. Pero dahil nga Easter, so ano bang pag-uusapan natin, Russell? Siyempre, Easter Yes, yung 3 araw na yon hinahanda. Actually, hindi yung 3 araw, sorry. Yung buong Lent, no, na pinagdaanan ng mga kasama nating Kristiyano. Ito ay paghahanda sa isang napaka-importante, ang pinaka-importanteng panahon o pagdiriwang ng mga Kristiyano. And I could not emphasize it more na itong panahong ito ang nagpapakristyano sa mga Kristiyano. This is what is making us Christians. Yung tinatawag nating Easter, no? Yan, ang ganda. Kaya nga, dahil nandito tayo, Easter season, and muli, binabati namin kayo ng Happy Easter, and sana mas maging makahulugan yung pagtugtog muli ng mga kampana at ng papuri sa Diyos at ng Alleluia. Ngayon, kukutiin natin yan para magkaroon naman siguro ng kung wala pa, subukan natin magkaroon ng bagong saysay. Yung Easter o yung panahon ng Pasko sa Kastila o sa atin. Pasensya na kayo, talagang hindi ganoon ka-developed ang wikang Filipino. Kaya ang tawag lang natin pagkabuhay. Pagkabuhay, o muling Pero actually, pagkabuhay. yung Pasko, ang ganda ng Pasko, ng napakalalim at napakayaman ng kahulugan ng Pasko kasi yan ay pagtawid, no? Yung Pesach, no? Yung Pesach sa Hebrew. Sa Hebrew. Tapos naging Paska sa Griego.
yan ay ginugunita natin yung pagtawid. Yung unang pagtawid ng mga Israelita mula sa kapahamakan, no, dahil nilipol yung mga Egyptians, no, nung time na yon. So tumawid mula sa danger ng kamatayan at ng slavery, yung as in actual na slavery, towards freedom, towards quote and quote new life. And here comes the New Testament, itong si Hesus Kristo, no? Ang kordero ng Diyos, no? Yung dati, mga kordero ng tupa at kambing, yung dugo nila ang pinahid sa hamba. Ngayon, yung kordero ng Diyos na nag-iisang anak ng Ama, tumawid mula sa kasalanan at kamatayan. Kasama tayo, tinawid niya tayo, no? Kaya ginawa niya yung imposible. Kaya kung kaya ko, kaya niyo rin. And sabi ni San Pablo, yun ang pinangahawakan natin kaya tayo Kristiyano. Otherwise, kung hindi naman nabuhay si Kristo sa kamatayan, yung pananampalataya natin will be in vain. Tama ba yun, non? Tama, tama. Ang sabi niya, if Christ did not resurrect from the dead, our faith is in vain, 'di ba? Napakaganda nung ano na 'yon. Kasi 'yun ang talagang saysay ng ng pagiging Kristiyano natin eh. 'Di ba nga sabi nga ng iba, which is I think very describes Christianity well, is that Christians are Easter people. Tayo ay isang bayan ng muling pagabuhay ng Paskwa. Tayo ay isang Paschal community, Paschal church. Kasi minsan ang danger sa ating especially sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko halimbawa, is that we remain on the cross. Siyempre, walang kaligtasan kung walang krus. Pero minsan, nandun lang tayo nananatili. Nalilimutan natin yung Easter. Laging nandun tayo sa negativities na bakit naghihirap ako? Bakit kailangan kong pasanin ang mga krus sa buhay ko? Everything like that. Pero hindi eh. We have to pass through Good Friday, di ba? Para makarating tayo dun sa Easter Sunday. And yun yung puso, yun yung heart ng faith, ng pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. Yun yung unique din sa Christian faith. Pagka kinumpare mo sa ibang mga religious traditions, maraming makakapareho sa mga kuwari, creation story. Pag tingnan mo yung creation story natin, biblical creation story, i-compare mo sa mga mythological creation story ng kuwari ng Babylon, yun ang pinakamalapit eh. Halos pareho, halos malapit, maraming kapareho. Pero itong idea ng isang Diyos na nagkatawang tao, tapos niyakap niya yung buong pagkatao natin hanggang sa kamatayan sa krus, and then He resurrected. Yun ay very unique. Very unique sa Christian tradition. So yun yung puso ng ating pananampalataya. Ngayon siguro ang tanong anong effect nito sa buhay ko ngayon ngayong 2023? I mean 2,000 years ago nangyari itong mga ganitong bagay. Parang wala namang nagbago sa mundo. May giyera pa rin ngayon. Ito, nasa Espanya ako, mas malapit kami sa Ukraine. May Ukrainians talaga kaming nakikita dito. So, marami pa rin kaguluhan sa mundo. Meron bang change? Ano yung change na ito? Ano yung bago? Tama ba na sabihin natin na after ng resurrection, the resurrected Christ brought with Him a new creation? O baka naman tayo lang yung nagsasabi na bago pero wala namang nangyayari, no? So, ayan Sel, yan ang ating mga tanong ngayong araw. Ano ba sa tingin mo diyan? Thank you, non. Mapapansin natin, tama yung yung exposition mo, no, na we honor, we appreciate
our heroes and martyrs na talagang pumukaw sa ating damdaming makabayan, sa ating damdaming makatao. No, kasi nag-alay talaga sila ng buhay nila para sa isang paniniwala, sa isang prinsipyo, no? At itong mga 'to, nakita natin, narinig natin kung paano sila nabuwal, paano sila nagdusa at namatay ultimately. And here comes Jesus Christ, embracing it all, and yet sa lahat ng mga nabuhay at nagdusa at namatay, siya ay muling nabuhay. 'Yun ang pinangahawakan ng Christianity, no? Na someday, if we remain in Christ Jesus, we will be transformed like Him in glory, no? Sa sa tinakdang panahon. Ngayon, tama eh. Tama ka nun eh. Taon-taon, for 2,000 years, taon-taon may Easter Sunday. And maraming kahit nga nung mga lumang panahon, maraming mga events na naganap na naging napakamasalimuot na natatapat sa Easter Sunday, no? Nakakalungkot, no? Nakakapanlumo. Walang nagbabago, no? Hindi nagbabago ang tao. Pero ano ba yung dala talaga? Ano ba yung saysay ng Easter Sunday o ng Easter season? And ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagiging Easter person, no? Gusto ko lang for at least medyo may konting disagreement lang ako doon sa part na sinabi ni Lennon na marami sa atin nag-i-stay sa cross, no? Ah, Hindi naman siya total disagreement. Yung appreciation of the cross, yung appreciation ng passion, it does not contradict our belief in Easter. Actually, we are able, no? Easter enables and empowers us to embrace the cross. Otherwise, yun nga yung heart ng message si Pablo. Yun para sa akin, ano? Yung sinasabi niya, if Christ did not rise from the dead, your faith in me, our faith, totally is in vain. Talagang BS lang to. We are able, no, to have a renewed understanding or appreciation on the misfortunes of the suffering that we endure in life because we believe that there is an Easter for us awaiting us if we will remain faithful, no? Otherwise, everything will just be pure suffering and anguish, and it will lead to despair. Our generation is currently facing despair, no? Kaya there is a decline in the appreciation of the basic human values such as faith and tinatawag nga nating yung tawag diyan, faith in humanity, no? We are so mistrusting, no? We are so disgusted of other people. We are very judgmental, and we even hate ourselves for turning out to be somebody na hindi natin ina-expect, no? We have an ideal self, and yet ito yung current state of affairs ng buhay natin. We compare ourselves with people in social media na mukhang kala mo walang problema. We project a peaceful and value-centric na tao, pero pagka nasa sa likod ng camera, sa tunay na buhay, we are just perfectly imperfect people, completely flawed. And Easter people daw tayo. So ano yung doon? Ano yung point doon? New life eh. Ang Easter talaga in the humanistic parlance is a commemoration of newness of life. No? Kaya nga yung symbol niyan yung itlog, no? To tell you, no, ito just to clear some misunderstandings or just to let it out in the open, no.
Yung symbol ng Easter sa Christian tradition, ang tunay na symbol of Easter ay yung nakikita nyo o yung makikita ninyong malaking kandila sa loob ng simbahan. Bakit? Kasi even the earliest Christians, they acknowledge the fact na nobody was there when Christ resurrected from the dead. Kasi it's a very intimate, tawag dyan? It's a very intimate experience, Experience. no? Encounter between the Father and the Son and the Spirit, no? It's divine. Just like the olden times na nobody can see God and live. And so the Christians were able to really reflect on it, and here comes out of the darkness of death. Ano ba yung dala ni Kristo? It's light, no? Ito, just to make it less less theological, no? Ako yung nag-celebrate ng Easter sa Quezon Province. And meron akong kasama, marami kaming kasama, bukod sa pamilya ko, kasama namin yung mga kaibigan namin at kapitbahay. Mm. At malamang hindi nila maririnig tong podcast na to kasi medyo oldies and goodies na sila. Medyo, alam mo, parents ko, kahit naman ako, medyo may pagka-jologs pa rin ako ngayon. Kaya ito, buti nga natuklasan ko tong Zencaster. The point is, merong mag-asawa doon at yung lalaki, ang pangalan niya ay Jesus. Pero itong si Jesus ay, Jesus ang pangalan niya. And si Jesus ay tunay na tao. Pag sinabi kong tunay na tao, may mga aspeto siya na hindi ka kanais-nais. Wala rin ng balak siraan si Jesus dito. No? Pero itong Jesus na kilala ko, may mga struggles din sila sa buhay nilang mag-asawa. So, siyempre, dahil nagsusumbong din yung babae, mahabag ka din sa sitwasyon madalas. No? Pero ito, kasama namin si Jesus. At si Jesus ay taong tahimik lang. Mas nagkaroon ako ng opportunity makilala si Jesus bilang siya kaysa sa naririnig ko tungkol sa kanya. Nice. This is a very powerful Easter message. So, ang naririnig ko lang lagi yung side ng ibang tao, ng mga kapitbahay. Pero ito si Jesus, tahimik lang. Actually, hindi nga kami nagkukwentuhan. Hindi kami nagkakausap. At yung tinutuloyan namin dahil medyo ng Quezon, may parte pa doon sa probinsya na medyo mahina ang internet tapos nag-brown out talaga. Si Jesus ang nagdala sa amin ng liwanag. Oh. Kasi habang nagdi-dinner kami, wala kaming dinner Naggabi tapos umagunot yung malakas na hangin, umulan, nag-brown out. Ang tagal bago bumalik ng kuryente. Gamit-gamit ni Jesus yung flashlight ng cellphone niya. At natatawa ako sa tatay ko, no? Natawa ako. Sa totoo lang, kasi ang sabi niya, Jesus, salamat sa liwanag. Nice yun. Hindi. And yun ay I mean, sorry, ayoko naman, hindi ko naman mga iskandalo, pero kung na-iskandalo kayo, that was Holy Saturday. So, Easter Vigil, supposedly. And hindi ako naka-attend. Hindi ako naka-attend ng Easter Vigil. Kasi ang layo ng simbahan, tapos hindi ko alam yung schedule. Tapos yun, nag-brown out. And I had ngayon ko na na-realize, I think this is the most peculiar Easter Vigil that I ever had. No? Sa isang Jesus na hindi ko talaga kilala at naririnig ko lang sa kwento ng ibang tao at siya yung naglilingkod, pare. Siya yung naghahanda ng pagkain, siya yung naghugas ng plato pagkatapos, tapos siya yung nagbigay ng ilaw. Mamantakin mo yun, and yet meron akong kakaibang perception sa kanya. Bottom line, napaka-judgmental ko talagang tao. And yet, ito si Jesus. No. Ito, yun ang sinasabi ko. Yung perspektibo natin, no? Hindi porke perspektibo natin pinaniniwalaan natin, lagi yung may kaliwanagan. Kaya ito, hindi ko alam kung nalihis ako dun sa kwento ko, pero ayun, yun yung experience ko nung
nung Easter. Gano'n, eh, hindi mo siya hindi mo siya basta-basta ma-appreciate unless, uupo ka sa tahimik at, magninilay ka. Kasi yung Easter, araw-araw mong experience 'yan, just like Good Friday. Good Friday hindi mo naman ise-sensationalize mo ba 'yan na nagkaka-krisis ka? Nagkaka-anxiety attack ka ng hating gabi, ise-sensationalize mo na, "Oh, I'm having an" hindi, you're suffering and nobody kahit katabi mo siguro may katabi ka sa kama, hindi nila alam na nagsa-suffer ka. You are there. Gano'n din sa Easter, 'no? Some people will come over, will show you, value such as service. Madalas late mo na ma-appreciate yung, ginagawa nila for you. Gano'n din ikaw sa sarili mo. There are things that you do for others, you do for yourself, genuinely out of love, and yet, later yung realization, later yung appreciation. And Easter is a reminder, yearly reminder na tayo, dahil sa chronic forgetfulness natin bilang humanity, hindi lang bilang individual, but bilang isang collective, lagi tayong nakakalimot na yung kung anong meron ngayon, hindi siya yung permanente. Laging merong hope for newness, 'no, newness. Nun, medyo nalihis ako dahil kay Jesus, pero masaya akong ikunukuwento yun at, hindi rin ako nahihiya na nahihiya ako dahil, napaka-kuwan ko rin, napaka-judgmental ko sa part na yun. Pero it's a one of a kind Easter experience for me. Someday baka isulat ko yan at, i-publish ko yan bilang essay. Maganda, maganda sila. Pinapakinggan ko kanina habang kinukuwento mo. Nakikita ko yung moments ng ano, tama nga sabi mo, yung moments ng Easter Vigil. Di nga lang ng Easter Vigil, eh, may moments din ng ano, ng Maundy Thursday halimbawa, yung service, 'yan. Nakakatuwa kasi minsan we have the tendency as Christians, as Catholics na yun nga, nabanggit ko na 'to nung mga nakaraan nating episodes, eh, na we tend to dichotomize our lives na ito yung aking pananampalataya, yung buhay pananampalataya ko, at ito yung aking buhay, what can we say, may public persona. Hinihiwalay natin yun minsan and may tendency tayo. So that yung Easter, yung kung ano mang kahit na anong may kinalaman sa relihiyon, naiiwan lang dun sa simbahan, naiiwan lang dun sa templo. Pero sa pang-araw-araw nating buhay, wala, hindi natin nakikita yung mga maliliit na bagay na makita mo na lang ayun, kunwari sa experience mo nga Sel, natutuwa ako kasi makikita mo, nare-reflect kung ano yung nangyayari sa liturhiya sa buhay mo. I mean, hindi naman kailangan na makita natin literally na, ito maglalagay na ako ng ano, hahaluan ko yung aking wine ng tubig. Hindi, hindi naman gano'n. But the the thing is that when we appreciate things, yung everyday things, na nare-reflect nito yung mysteries, yung Christian mysteries, yung mysteries ng ating pananampalataya. And now, more specifically, nasa usapan tayong Easter, eh. So muling pagkabuhay, Pasko. Anong magiging effect nito sa atin? Nag-celebrate tayo, nakanta na tayo ulit ng hallelujah tsaka ng papuri sa Diyos. Hanggang doon na lang ba yun? Hanggang doon na lang ba yun sa simbahan? Ano ngayon yung ano sa atin, 'di ba? Yung anong effect nito sa pang-araw-araw nating buhay, kay Manong Johnny na nagtitinda ng taho sa kalye. Anong epekto ng Pasko, ng muling pagkabuhay? Anong epekto ng isang bagay na nangyari 2,000 years ago sa buhay ko ngayon, 2023, 'di ba? Sa isang globalized, hyper-connected society, anong effect ng isang marginalized Jew, sabi nga ng isang author, yung nangyari sa kanya sa buhay ko ngayon. Natutuwa ako na nagbigay ka ng example, albeit na very
very personal, very mundan masasabi ng iba na talagang di mo masasabing religious siya kasi wala naman talaga, wala kayo sa context ng ng isang religious rites. Pero natutuwa ako kasi nag-reflect na napag-reflectan mo rin kung paano yung symbolism nito sa buhay mo, sa buhay natin, na daily na ito yung buhay natin na pang-araw-araw. Yung nararanasan nating lahat, hindi lang yung mga pang mga special occasions. So going back, ayun nga, Easter, 'di ba ang sabi sa atin, kung natatandaan niyo pa po, lalo na especially yung mga nag-aral sa Catholic schools, dapat natatandaan niyo 'to. O kaya yung mga nakumpilan na kasi ang catechism ng mga nakukumpilan medyo mas may edad na kayo. So, dapat natatandaan niyo 'to. Sabi sa atin, sa bautismo daw, sa baptism, um, we become new creations. We die with Christ and we rise again with Him. Actually, maganda yung yung symbolism sa baptism ng tubig eh. Yung tubig po sa utak sa kamalayan ng isang Hudyo o ng isang tao noong panahon ni Jesus, dalawang ibig sabihin ng tubig. It's either yung maintindihan natin hanggang ngayon, life, kasi kailangan talaga natin ng tubig para mabuhay. O kaya naman, death. Bakit? Kasi nakakatakot ang tubig eh. Kasi pwede kang malunod, hindi mo alam kung ano yung mga nasa ilalim. Imagine, wala pa sila nung mga panahon na yun, wala pang mga scuba divers. Para siyang night, parang gabi. Nung mga panahon na yun na wala pang electricity, nakakatakot ang gabi. Ganon din ang tubig. So yun yung symbolism. Sa pagbinyag daw sa atin, we die with Him, and after nun, we also rise with Him. We become new creations. Yun yung pinapaalala kung nagsimba po kayo nung Easter Sunday, especially nung Easter Vigil, merong tinatawag na renewal of baptismal vows, 'di ba? I-renew mo yung iyong well, baka makaramihan sa atin nabinyagan ng bata pa so hindi naaalala. Pero yung mga pinangako para sa atin ng ating mga ninong at ninang, nating mga magulang na um, do you renounce Satan? Yes, I renounce him. Yung mga ganun ba? O do you believe in God, the Father Almighty? Yan. Yung interrogations. So, renewal. And after that, we become new creations. Yun yung isa yun sa pinaka-main na tema ng Paskwa, ng muling pagkabuhay. That Christ, when He rose from the dead, nung muli siyang nabuhay, hindi lang siya basta-bastang bining nabuhay, kundi dala-dala niya yung tinatawag na bagong creation, yung bagong sangnilikha. He transformed humanity. 'Di ba sabi nga ng, ng mga fathers of the church that in Christ, God became man so that man may become God. So minsan kailangan mo yung i-explain ng maayos. Pero makikita natin dito sa resurrection, Christ became, sabi nga ni Saint Paul, the um anong tawag dun sa English kasi natatandaan ko yung Espanyol primogenitor. Yung Firstborn of the dead. yon, 'di ba? Ano nga siya, firstborn of the dead. Siya yung pinakauna. Hindi siya nabuhay lang siya para lang ma-demonstrate na para ba ma-validate yung kanyang buhay, para ma-validate yung kanyang mga argumento. Hindi. But he rose from the dead so that we too in our time may also rose from the dead. And also the resurrection implicates a change. Maharahil hindi natin makikita na visibly. Kasi totoo naman na walang pagbabago sa mundo na mapapansin natin na parang naging okay ng lahat. Hindi gano'n eh. But
something changed. It's may ano nga may term Sabi nila everything remains the same but everything is new. Yun yung naging effect nung nitong Easter of the Resurrection. Paano 'tong change na ito na think na dapat nating pagnilayan ngayong panahon ng Easter, ng Pasko, paano maging new creation? Paano natin isasabuhay sa pang-araw-araw nating buhay yung sine-celebrate natin sa simbahan, sa parokya. Hindi puwedeng nandun lang yun kailangan mailabas mo yun dun, madala mo sa araw-araw mong buhay. And I think, dun papasok yung pagka sinabi mo na new life, na new me. Minsan nga 'di ba sabi ng iba, meron daw bagong ako, ganyan 'di ba? Pero sabi nga nung kaklase ko dati, "Puwede ba yun?" Parang sabi niya sa'kin, "I don't believe na puwedeng magbago ang tao, puwede lang siyang mag-improve." Sabi niya sa'kin ng gano'n. Which may punto siya kahit papaano. Although kailangan mong i-ano yun, gawing i-polish ng maayos kasi, may mga dapat din na na mga hindi malilinaw doon. Kasi nga, um, dito sa isang bagong buhay, itong bagong creation, tayo bilang mga Easter people, paano ko explain 'to? Siguro siguro balik tayo dun sa kay Saint Paul. Lagi tayong bumabalik kay Saint Paul, 'di ba? Sabi niya na, um, you have to have a change. Yung sa translation sa English, laging yun tinatawag na change of heart. Yung sa Greek ay metanoia. Pero ano ba 'tong heart na ito? Ito ba yung magbabago lang ako kasi nafi-feel ko na, kailangan ko magbago, ganyan. Pero kapag tinignan po natin yung term sa Greek, meta is beyond. Noesis, galing sa word na noesis, means mind, beyond the mind. Ang isa pang diyan kung papalitan mo meta ng yung paranoia, yung parallel mind. So kaya nag-iisip ka ng kaparallel ng ng kung ano-anong bagay. So iba na 'yun, I digress. Yung metanoia, ang sinasabi, the change that is expected of us is to have a change to conform to our minds to the mind of Christ. Ano ba 'tong mind of Christ? Paano natin iko-conform yung sarili natin, yung sarili nating pag-iisip, yung sarili nating pamumuhay sa pag-iisip at pamumuhay ni Kristo. I think yung Holy Week pinakita sa atin kung ano yon. Nung Monday, Thursday, anong sabi? To love is to serve. Good Friday, anong sabi? To love is to lay down one's life. Nung Easter Sunday, anong sinabi? That love will have the final word. Yun yun. Yun na yun actually. Kung aanohin natin 'to, itatatak natin 'to sa ating puso at isip, I think yung Easter, hindi lang siya mananatili sa simbahan, sa parokya, sa kapilya, kundi may sasabuhay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Sa sa pagkain natin sa mesa kasama ng ating pamilya, sa pag-uusap natin kasama nating mga kaibigan, sa araw-araw mong buhay sa opisina, sa araw-araw mong pagbiyahe sa public transportation, dun sa mga bagay na tinatawag nating profane o yung mga hindi hindi banal, hindi hindi rito, hindi liturhiya, hindi nasa simbahan. Kasi yun naman talaga ang yun ang Easter, yun ang new creation. Lahat nagbago, dala ni Kristo. Merong, tumatak sa'kin 'to nung kasagsagan nito, yung YOLO 'no, you only live once 'no. Tapos sabi nung sabi nung mentor ko, "Isang beses ka lang ba mabubuhay, Sel, o 'di ba araw-araw ka naman nabubuhay? Isang beses ka lang mamamatay, 'no?"
Tapos naalala ko meron tayong isang kuwentuhan, isang ito very ano 'to, vivid pa sa akin. Nakalimutan ko anong araw or gabi 'yun, Ano 'yan? hanggang madaling araw 'yun, eh. Pero ang hindi ko makakalimutan dito, nakaupo tayo dun sa ano, sa HBC, sa tapat ng parokya. Oo. Sabi mo, hindi tayo dapat matakot mamatay kasi sa mga ina-undergo natin na change sa buhay natin, namamatay tayo, eh. Namamatay yung old self natin kasama nung sa pagbabago. Tas eventually, salamat sa philosophy, naintindihan ko na yung kino-quote mo pala dun ay si Rabindranath Tagore, May 'no? mga gano'n pala akong Parang pinagsasabi. in a nutshell, gusto lang sabihin ni Tagore, huwag kang matakot mamatay kasi araw-araw kang sa experience mo ng change sa buhay mo, you experience death. And the moment na you come to the ultimate experience of death, hindi ka na mamamatay. Yun sabi niya, we experience change whether we like it or not, no? And Easter is a reminder na gaya nga nung ano, nung ang ano, ang sa Greek, eh, parang metanoite, yung parang you change, parang gano'n, 'no? Metanoite, you change your mind, parang gano'n. Imperative, oo. Imperative, that's the term, thank you. Uh, Easter is reminding us to change not only sa level ng external, parang superficial lang na I will I'll change my way of dealing with people. Hindi na ako magiging marupok. Yung mga ano, magagandang New Year's resolutions yan, eh. Hindi na ako magiging marupok. Magiging matipid na ako sa aking pera. I will make sure na ngayong taon magta-travel ako at hindi ako mag-overwork sa trabaho. I will make sure na hindi ako papasok sa relationship na hindi ako handa. Maraming mga pwede kang resolutions na madalas, no? Pag naisabi mo na, parang ano, partially completed na, accomplished mo na. So, at the end of the day, hindi mo siya magagawa kasi nasabi mo na, eh. So, you feel already the fulfillment, kumbaga, the sense of fulfillment na, I was able to say it, people heard it, some people validated it, uh, natanggap ko na. And here comes Easter, saying na, mangyayari yung Easter Sunday, dadaan yung Easter season, and I'm still the same me, completely flawed and completely imperfect. Pinasok mo yung ano, eh, yung theology ng binyag, no? Siniksik mo dun sa ano, sa kwento mo. May isang bagay sa binyag na underrated. Underrated ba tawag dun? Yung parang hindi na-appreciate ng mga tao. Oh, underrated. Pero napaka-importante. Underrated tawag Mhm. dun, di ba? Oo. Isang element yung binyag na underrated. Yun ay yung reminder ng dignity mo. Na hindi ka lang tao na made-decompose at mabubuhay lang tapos magsasuffer tapos mamamatay. Yun yung bagay na as early as infancy, pinapaunawa na dun sa mga may isip para yun yung ituro nila sa'yo na meron kang dignity beyond being a frail human being. And that is being somebody's child. No? May element ka ng divinity. Siguro, dahil dito sa napakahabang kwentuhan natin, meron akong argument. Mahilig ko Oy, mapag-away. oy, 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 oy. Ang argument ko, siguro, kaya hindi, kaya siguro lang, baka feel free to prove me wrong or to lambast me afterwards kung sino man makikinig nito. Pero siguro no, diagnostic lang. Ang dami ko ng disclaimer. Siguro kaya hindi relevant sa iba kasi parang kapag sinasabi nating relevance or effective or powerful, parang meron siyang element to instantly change society, eh.
tulad ng revolutions, tulad ng halimbawa yung 'pag may tumamang meteorite sa isang lugar, something like that. Kumbaga yung mga ano, yung mga big ano, yung mga biglang pasabog na mga events 'no. Oo. Siguro walang gano'ng klaseng element ang Easter kasi hindi siya meant maging gano'n. And baka kasi we are looking at it sa maling perspective. Kaya yung point ng Easter talaga is metanoite. We change our perspectives. Yung new life, hindi siya actually changing life in the sense na, I will be reborn as a new person na ano, hindi ko na parent si Joe at si Maning, tapos hindi ako nagkaroon ng masalimuot na childhood. Hindi eh, hindi yun yung ano eh, hindi yun yung new life eh. Baka hindi new life yun, baka we just change perspectives as we grow. And by changing, our old self, yung naniwala sa napakaraming negativities, namatay na doon. And we are embracing a new life dahil nga may Easter. Kaya siguro, babalik ako sa argument ko, baka hindi ganun ka-powerful or relevant yung Easter sa buong mundo. Kasi baka as persons or as humanity, hindi tayo marunong mag-celebrate ng tama. 'Di ba? Ano ba 'pag sinabi nating celebration, ano ba yung meron lang? Kwan, alak, pagkain, masayang tugtog, 'di ba? Very traditional 'yan. I mean, sa lahat ng epoch, taray epoch 'no, gumagamit ng epoch. Yung Hindi mga ko alam yung ano. meaning ng epoch. Sa lahat ng timelines, sa lahat ng generations, 'yan yung ano, usual elements ng quote and quote pagdiriwang 'no, celebration. Meron kang masarap na pagkain, alak at saka tugtog na masaya. Pero ano ba talaga yung ano, yung point ng rejoicing? Can you rejoice without those things? By simply being there, naging ano, Heideggerian. By simply ano, being conscious of your existence, of your breathing, you can celebrate without other superficial ano, things and ascriptions. Kahit hindi mahaba yung pangalan mo sa mga titulo, you can still be able of celebrating your life, no? Hindi lang tuwing birthday mo. I think yun yung very powerful message ng Easter na oo, dadaan ng Holy Week. Pagkatapos niyan, it's the same shits, it's the same problems. Pero merong iniwan sa'yo yung Easter. Oh, yung una nga is you can always celebrate the way you are, the person that you are, kasi regardless, that person is loved unconditionally. And the greatest manifestation is that person is saved, is being saved as of the moment, no? And ang hinihintay lang talaga is yung full participation mo for your salvation. So that brings me to my second to my supporting premise na we can only embrace newness of life if we are hindi mindful sorry. Actually, tumatakbong bagay sa isip ko is anamnesis, no? Yung Ah, anamnesis, very powerful siya na term kasi napakarami niyang meanings and implications sa theology. Pero yung anamnesis dito, simply yung mm. lang, yung etymological lang niya, yung pinaka lang niya definition which is remembering, no? To remember. Pero ang pinakaiba kasi sa anamnesis, hindi lang siya simply recalling of past events, no? Parang it's making alive, no? The the things that happened in the past, no? Into into your own life. Kumbaga, ang point ko naman dito, you make Easter alive, no? Not only by recalling what was written in some scriptures, but rather looking into your life, remembering your dignity, no, as a human person, and you try to integrate it. Tulad nga no, nung
Ako hindi ko inaasahan yun, na mai-integrate ko yun, yung experience ko kay Jesus, eh. Oh, 'di ba? Yung kapitbahay namin na si Jesus 'no. Yun yung ano, yun yung kuwan, yun yung pagiging ano para sa'kin 'no, yung anamnesis is to be able to be aware, to be conscious of who you are right now and who you are supposed to be, and who and what made you, 'no, what made it possible na ikaw ay maging ganyan, 'no. Yun yung integration at, yun hindi lang siya sa simbahan lang. Madalas kasi hindi siya madali dahil magiging journey nga siya. Ah, yung journey, isang dugtong ko pa dun sa Good Friday mo na reflection. Flawed nga kasi tayo. Yung humanity may fault. Yun yung bagay na we share with Jesus pero bagay na wala rin siya 'no. Yung fault na yun which is yung sinfulness natin. And yung sinfulness o yung concupiscence, ito mga heavy theological terms 'to. These things always lead to suffering. Kaya yun yung fault in our stars. Yun yung fault John Green? natin. Lagi tayong uuwi dun sa pagkakulong, sa misery, sa suffering, sa pain. And yun din yung point kapag wala tayong anamnesis. Ito, hiramin ko 'to sa isang dakilang, theologian na ang pangalan ay Joseph Nakwa. Isa siyang Pilipinong Kaputsino na obispo din. Without anamnesis, we will be succumbing to paralysis. No? Kaya it's a process eh. So paralysis, then anamnesis, then may isa pang puro sis yan eh. The point here is yung integration natin, no, just to close it, to make this less theological, no. The point of Easter, hindi natin siya pwedeng ihiwalay lang sa Lent or sa ordinary time. It's really integration, no. Remembering our dignity and being able to accept who we are right now, no. Kasi the person being saved is the person who is currently existing right now. Hindi yung person na mabait in the past. Hindi yung person na hindi yung person na hinahangad mong maging sa future kasi baka hindi dumating yun, no? Kaya napakahalaga nung image na kailangan maging present ka sa Easter. Maging present ka right now kasi the life that ano, the life that the life of being redeemed is happening in the here and now. Once you realize that you are a Paschal person. Kasi yun yung taong tatawid sa darkness ng sin and death towards new life. Yung person na meron ka ngayon, na sino ka ngayon. So yun, my point here is it's always a cycle and we just have to be, hindi siya cycle na spiral na parang ganun-ganun lang, but rather it's pataas pa rin siya, pataas na biyahe, no? And it seems to be cyclic in the sense na you will at at some point in life you will be asked to review, no, to review your current state of life, no, and if there are some things that need to be repaired, no, you have to repent, no, or if there are problems with relationships you have to reconcile. Ang problema kasi doon tayo nagtatapos lagi sa quote and quote reconciliation lang and recovering, no, pero Aha. we barely rejoice, no. Kaya ito ang ganda rin ng mga mga tinuturo minsan ng mga life coaches na you have to rejoice even in small victories. It's very important, no, yung aspect ng joy. Babalik tayo dun sa joy. It's a fundamental element talaga ng pagiging Kristiyano at ng pagiging tao, no. So, to close my exposition there, yung ating appreciation sa life, magiging rich siya as long as we are constantly, hindi ko alam kung napaka-possible niya, yung constantly aware ka, constantly mindful ka and remembering of your that's how you integrate 'di ba? Kapag
mulat ka kapag conscious ka sa ginagawa mo, you really do it well, eh. Pero kapag wala dun yung isip mo, 'di ba parang sabog-sabog, eh. Parang gano'n, dun ko siya nako-compare. So yun, hindi ko alam if it made sense, pero welcome ulit sa ano, sa sa tamang Nasa usapan. usapang may tama na naman tayo. Oo. Pero ayun, gusto kong dugtungan yung reflection ni Russell dun sa change. Sabi ng philosopher na tama ba ako, si Heraclitus ata yun, eh. Hmm. Sabi niya, "We cannot step on the same river twice." Bakit? Kasi dahil nga nagfo-flow yung tubig, pagka nag-step ka ulit dun, tumawid ka ulit dun sa river na yun, ano nga bang Tagalog ng river? Ilog. Ilog, lawa yung nasa isip ko. Pagka tumawid ka dun sa ilog na yun ulit, hindi na yun, iba na yung tubig, eh. Sa ating mga tao, if we only take, um, being human as, something biological, we can say then na yung ako ngayon is no longer yung ako noong 5 years old ako kasi kada araw yung mga cells natin namamatay at napapalitan. Sabi nga, kung cells lang ang pag-uusapan, 'pag nag-reach ka ng 20 years old, isa ka ng bagong nilalang kasi lahat ng mga cells mo nung bata ka wala na. Kaya nga tayo may kuko, kaya tayo may buhok kasi yan yung mga dead cells, eh, na, um, na ine-expel ng ating katawan, biologically speaking 'no. Pero at the same time, tama si Russell, eh, na yung kaligtasan, yung salvation, hindi siya yung salvation ng isang ideal self ko, mo, ng future na ako, hindi, eh. In fact, kaya yung teaching ay resurrection in body and soul kasi tayong mga Kristiyano, mali yung paniniwala ng nung tinatawag na, dichotomy ng body and soul na ang maliligtas lang ay yung kaluluwa. Mali po yun, hindi po yun Kristiyano, hindi po yun yun po ay pagano, yun ay galing sa, Platonic, philosophy. Ang idea natin is ang resurrection, katawan at saka kaluluwa ang salvation. Kasi it ensures na ikaw yun with all your imperfections, with all your past, with everything that you are and who you are. Kaya kahit papaano nga, kahit na, maraming Kristiyano mag-o-object sa isang ateo na katulad ni Jean-Paul Sartre, ng philosopher na si Jean-Paul Sartre, 'di ba? Sabi niya, um, "Existence precedes essence," sabi niya gano'n. Sa ating mga Kristiyano, essence, yung esensya, yung meaning ang nauuna bago yung existence. Pero sabi niya, "Existence precedes essence." In a way may punto siya in that w how we live our lives dapat, how we live our lives, how we, how we take our decisions every day in our lives, yun yung bumubuo sa kung sino tayo ngayon, kung sino magiging tayo. Pero lahat yun yun yung maliligtas, yun yung magiging bagong creation, yun yung bagong creation. Yun yung nililigtas at the present tense and in the future tense. Hindi yung isang ideal, hindi yung fantasy ng isang future self. Hindi yun, eh. And now, ayun na medyo naging malalim na siya masyado 'no. Parang medyo mas gumaan-gaan yung ating yung ating usapan. Gusto ko rin i-underline, i-emphasize yung isa pang dimension na punto ni Russell dun sa kanyang sinabi kanina. Sabi mo, 'di ba, ang ganda, eh, sa celebration. Ano yun, eh, celebration is
something na parte ng pagiging tao, ng kultura. I mean, hindi ako eksperto sa mga animales, sa mga kahayupan. Pero I think if hindi ko alam kung yung iba, pero I think human being is one of the species of the animal kingdom na mayroong sense ng celebration. When you say Capable. celebration, hindi lang personal, 'di ba? Capable Oo, to celebrate. capable. Yeah. To celebrate then with others as a society. Bahagi yun ang bumubuo ng isang kultura, eh. Kapagka you are capable of doing something with others, yun yung bumubuo ng kultura, and celebration is one of that. Ang problema nga lang minsan tayo, um, sometimes we feel guilty. I think, especially, nowadays, either s alam natin sa mga puso natin that we like to celebrate, we want it, it is something that we want. But sometimes, meron ding bahagi, hindi naman lahat ng tao, pero may ilang tao na parang nagi-guilty na, "Ay, bakit ako nagse-celebrate? Bakit?" I mean, gusto ko mag-celebrate pero parang may guilty feelings ba. Which is, I think, not healthy in that, um, bakit ka magi-guilty for something good? Well, ibang bagay yung mag-celebrate ka na may mga nalulungkot na mga tao, 'di ba? Iba 'yon. O mag-celebrate ka sa kapahamakan ng iba, iba 'yon. Pero yung celebration in itself, something good. Kaya nga, ano rin 'yun, eh, tawag dito, babalik ako para sa especially sa mga ano, sa mga nabinyagan, sa mga Katoliko, sa mga Kristiyano. We are celebrating because we are an Easter people. Tayo ay isang simbahan, isang komunidad ng Paskwa, ng Kristo na muling nabuhay. We are celebrating in spite of our, our daily condition, our, sufferings, in spite of, we are celebrating because we have hope, we have joy. Kapag nawala ka na ng ano, ng pag-asa, wala ka ng nilu forward, you will fall sa ano, sa depression, sa anxiety, na wala ng meaning itong ating existence. But we know, in the resurrection, pinakita sa atin, ano ba yung meaning nitong existence na 'to? Yun yung sine-celebrate natin this season. Yun yung ano, ayun, sine-celebrate, 'di ba? Yun yung term, eh. Hindi lang siya kino-commemorate. Naalala ko diyan yung ang ganda nung sinabi ni Russell tungkol sa anamnesis. Kasi naalala ko yung isang text ni Saint Augustine. Sa ano yun, eh, letter yun sa isang obispo, nagtanong sa kanya. Nung mga panahon na yun, hindi pa talaga maayos na nakalista ano-ano ba yung mga sacraments. Ang tanong sa kanya ng obispo ay, bakit yung Easter ay sacrament at yung Pasko, yung, December 25 ay hindi? Sabi niya doon, kasi yung December 25, we commemorate, inaalala natin yung incarnation, yung pagiging tao ng Diyos, yung pagiging tao ng Diyos kay Kristo, no? Inaalala natin. Kaya nga kaya nga moot yung discussion na December 25 ba talaga pinanganak? Kasi hindi dapat hindi yun, eh, wala talaga. O kasi Hindi, commemoration lang talaga actually, eh. kasi oo, commemoration siya kahit nga Na i-celebrate, kung i-celebrate natin yun ng, sabihin natin ng birthday ni Russell, okey lang. Ang importante dun yung kino-commemorate. yeah, yeah. Kumbaga Pero irrelevant yung petsa. oo, irrelevant yung petsa. Pero itong Easter, sabi ni Saint Augustine, yung Easter ay sacrament because hindi lang natin kino-commemorate pero ina-actualize natin yung mystery. So, sa celebration natin, hindi lang siya inaalala, 2,000 years ago, after na ipako si Kristo, nabuhay siya ulit. Hindi lang gano'n. Kundi sa pang-araw-araw nating buhay, sa bawat pagpunta mo sa misa, na-actualize. Nandun yung resurrected Christ.
nabubuhay sa atin. Ngayon kung babalikan ko na, hindi ko naalala na sinabi ko pala sa iyo, Russell, malupit talaga ang iyong memory na yun nga na araw-araw kung tutuusin puwede nating masabi na namamatay tayo, na may namamatay sa atin, na there is change. Yun nga, you cannot step on the same river twice. Laging may change. Yun yung constant sa mundo, yun yung bagay na hindi nagbabago sa mundo, may change. At kung namamatay tayo araw-araw, meron ding Easter. Meron ding muling pagkabuhay, nabubuhay sa atin, nabubuhay sa bawat yugto, bawat minuto, bawat segundo, bawat desisyon na kinukuha natin, na pinipili natin. Bawat pagngiti mo sa kapwa mo, isang umaga na naglalakad ka diyan, nagrampi ka, nagising pero ngumiti ka pa rin, nabubuhay ulit si Kristo. Nagkakaroon ulit ng Easter. Na-actualize yung Easter. I mean, hindi na mali yung term eh. Sabi ko, nabubuhay ulit. Para bagang nauulit na nauulit. Hindi. Ano lang yun. Okay, isang malalim na salita na naman. Sabi sa Greek yun ay epafax. Once and for all. Epafax ba yun? Hafax. Nakalimutan ko na. Either dun sa dalawa. So, once and for all. Isang beses lang nangyari and once and for all. Pero, na-actualize. Yun yung anamnesis. Yun yung hindi lang siya pag-alaala. Yun yung kaya nga ang sabi, dapat daw natin tandaan na magkakaroon lang ng anamnesis kung may epiklesis, mayroong intervention ng Holy Spirit. Kasi kung anamnesis lang, imposible. Ang mangyayari, maiiwan tayo sa commemoration, sa pag-alaala, sa nostalgia. Pero hindi gano'n eh. Hindi gano'n yung ating yung ating pananampalataya. It's not mere nostalgia, it's not mere memory of something that happened. So ayun, yun ang Grabe. aking Welcome sa reflection. crash course namin sa theology ng Easter. Ayun na nga eh. Napakaganda. Please allow me to make a final dugtong. Wow, grabe. Para na akong Taglish na. Ah, Celebration. Napakaganda nung pagdugtong mo din ulit dun sa kwentuhan. Kasi sabi natin celebration, no, yung we are among the animals, we are capable of celebration. Kaya ko ni-raise yung anamnesis, no, yung uh, the art, the act and art of remembering. Kasi talagang ang sakit talaga ng humanity is forgetfulness. Exactly. So the point here is we celebrate birthdays. No. Mhm. Celebrate birthdays kasi once upon a time in this world, yung world nagpapatuloy yan. Dumating ka man o hindi sa mundo, pinanganak ka man o hindi, nandyan yung mundo. And yet here you are. Sometime ago in 1995 or 1999, dumating ka. And it calls for celebration, di ba? Mhm. You remember the time na wala ka. Actually, malalim yun. Ang OA nga eh. Pero, actually, yun yung essence kasi ng celebration. Dahil meron tayong tendency to forget, to be forgetful. No? We celebrate. Wedding anniversaries. No? Anniversaries in general. Anniversary ng foundation, anniversary ng dedication, etc. Kasi we have the tendency to forget. No? Especially dun sa ordinariness ng buhay. We tend to be distracted with all the hardships ng buhay. So we are given moments to take a quick break, which we call celebration. Ngayon, dito papasok yung napakagandang dugtong mo. Of all the celebration, we have Easter, no? Unlike other things which we tend to forget, yung gift of life, these are very human experiences, no? Life, death, kaya nga may mga tayo eh. Heroes Day,
death anniversary ni ganito, wedding anniversary ni ganyan, and yet we have Easter. And sa lahat ng 'to, ito ay hindi natin direct experience, but we are given the opportunity to celebrate a mystery. The mystery that will happen to us very much likely if we are very much willing to participate on it. So, tama ka. Anamnesis is not enough. You need epiclesis. You need you need the spirit of the risen Jesus, no? To make you able to embrace that grace, no? And ito yung sagot sa una mong tanong, what will be the effect of Easter to ordinary people? If and only if you have that kind of remembering that you are celebrating a mystery and you are filled with grace. And that makes a difference. That makes a difference to people around you, no? And it will not only be merely superficial, na your words will only be the only Easter thing, but you in your entirety, regardless, despite, no, sorry, hindi regardless, despite of your imperfections. That makes each and every one an Easter person, no? Ah, yun yung way ko to translate yung very theological, discourse mo doon sa mga yon, no? You remember and you need grace, no? In other words, you cannot be an Easter person from the perspective of somebody in that city during the time. You will really have to go and visit and touch that empty tomb, no? And yung sinasabi mo na what makes it different is you actualize it. No, it's not as if Jesus continues to die every year and he lives every year. No, you become the resurrection. No, you become a witness to the resurrection rather. With that, napaka napaka ano napaka napakaganda ng Easter kung tutuusin, no? Kung doon natin 'yun makikita, na hindi lang siya palamuti o inimbento lang just to to make sense of things, but rather it teaches us a mystery na even ourselves, no, cannot fathom without grace, no? That's to be able to celebrate Easter is a gift, no? Just like celebrating how alive we are, how fortunate we are at times, how blessed and how saved we are. And as much as we appreciate the dignity that we have and the blessings that we continue to embrace, Easter will also make us more sensitive of the people that Jesus also redeemed, the people that also deserve salvation. It makes us a family, it makes us a community of believers and redeemed people. While it has a very personal approach, no? Yung spirituality ng Easter, meron siyang personal approach kasi Easter is a journey, it's a personal journey. It is also communal in nature in the sense na alam mong hindi ka nag-iisa at hindi lang ikaw yung ililigtas, no? Yun ang aking diyan, sharing. 'Wag lang sana tayong mahulog dun sa illusion na dahil Easter people tayo, toxic yung positivity natin, no? Some point in life, talagang darating at darating pa rin
yung mga pagsubok at for some people, depression will be there. Anxiety will be there. For some people, it will take a lifetime. But what Easter offers is that even with these clinical conditions, walang room for despair. Kasi despair is something different. It's a deliberate act of choosing, no, to give up. And an Easter person, hindi siya parang magical na you will rise up to every adversity, but rather you will find inner strength. You'll find inner meaning with what you're going through. And you'll be able to share that experience with others. You will become a living testament and a living consolation for those who also suffer. Yun yung aking ano dyan, kwento. I think napakaganda nung ating naging usapan ngayong araw para sa episode na ito. Siguro gusto kong tapusin yung aking part sa yung ating traditional na na suggestions, no, for this week kung kailan niyo gusto. Ang usapan natin ay celebration. I think ang aking practical na may suggest is that for the next, sabihin natin 7 days, before you go to sleep, review siguro nung araw. You just pick one thing o some things na nangyari sa buong araw. Mga simpleng bagay, hindi kailangan na very significant na malaking bagay na nangyari. But simpleng bagay na that give you joy, that give you a smile, and celebrate it. And thank God for it, no? You can, kayo nang bahala, pero recommendable kung kayo yung nagkikip ng journal, siguro pwede nating isulat din yun, di ba? Para next time pwede natin balikan and then we can reflect on it. Malay mo, magkaroon ka ng experience sa katulad ng experience ni Russell kay Jesus at ng kanyang liwanag. So, di ba? Um, yun lang yung aking suggestion. Since nagbigay ng practical suggestion si Lennon, nahiya naman ako, baka sabihin nyo wala talaga akong kwentang kausap. So sige, para sa mga nagjo-journal, no. You try to look back dun sa unang araw na nag-journal ka at mapapansin mong it's never the same person. So kung Facebook user ka since 2009, try mo hagilapin yung unang Facebook post mo na sensible or tweet mo. And just review kung sino yung taong yun at sino yung taong nagbabasa na nun ngayon. Kung ano man nararamdaman mo during that experience, try to experience it truthfully and listen to what your heart is trying to teach you. Being an Easter person is, as gaya nga sabi ko kanina dun sa monologue ko, dahil nawala si Leno ng matagal, hindi siya nag-offer ng toxic positivity. But rather, bukod sa healthier outlook sa buhay, binibigyan ka niya ng unlimited hope. No? Who would have thought na yung taong yun, yung lumang taong yun sa post o dun sa journal entry mo, makakatamasa na ng tinatamasa niya ngayon. Who would have thought, diba? So yun, mga Easter persons, kahit sino man kayo, binabati namin kayo ng araw-araw na Happy Easter at maging masaya po kayo palagi. Muli, ito ang inyong kaibigan. Yan. Yan yung Isang mag-gusto. nagsusumikap maging Easter person din. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan.
Usapang May Tama. Bye-bye! Bye-bye! Good Happy night po. Easter! Happy Easter and maraming salamat po sa inyo palagi.